Alam nyo ba na napakasarap sa feeling ng isang lalaki kapag natapos na yung mga ginagawa namin sa inyo? Kung natapos na yung araw namin, kung natapos na yung mga, yung mga bagay para maibigay namin sa inyo ang mga gusto ninyo. Ano na naman iniisip nyo? Siguro nabasa nyo na naman itong thumbnail ko. Kayo talaga. Napaklik ka sa video na to dahil nakita mo siguro yung thumbnail ko na isa na namang kalokohan. Pero the context is going to be serious. I'm talking about kapag nilunok mo yung mga bad traits na ayaw ng lalaki sa'yo, ay mababaliw mo siya at mamahalin ka pa niya ng sobra-sobra. So, ano nga ba itong mga traits na ito? Pero bago yan, humihingi muna ako ng paumanhin sa ngayong video na to. Wala muna tayong shoutout kasi nag-loading up yung ating YouTube studio at hindi ko makita yung mga comments at hindi ko maisa-isa sa video based on the dates. Kasi sinusort out ko yon based on dates para fair sa lahat ng mga nagpapa-shoutout on time. Kasi inuuna ko muna yung mga, first come, first serve sa mga shoutouts natin. Pero, just keep sending your shoutouts. At next week, ay sa shoutout natin yan. Hindi ko kayo mamimiss lahat. Lahat yan, mababasa ko at sa shoutout ko kayo lahat. So, paano mo mababaliw ang isang lalaki kapag nilunok mo to? Let's hop on the video. Mababaliw ang isang lalaki kapag linunok mo to. Number 1 is yung pag nilunok mo, yung katapangan mo, or either masculine tendency. Kung sobrang, kung mas matapang ka pa sa kanya at hindi mo pinapaubaya sa kanya yung pagiging isang maskulado, pero yung pagiging maskulado ay nasa sayo. Ano nga ba yung mga example ng pagiging babaeng maskulado? Ano nga ba yung mga example nun? Kapag, sinisigaw-sigawan mo siya sa lahat ng maraming tao, yung mga ganun. Kahit may trabaho siya, kahit nagpo-provide naman siya sa pamilya, sa inyo, sa pamilya nyo, kapag nagpo-provide siya, kapag sinisigaw-sigawan nyo siya, isa yan sa mga masculine traits talaga ng isang lalaki na napunta sa'yo, which is yung ayaw na ayaw niya. Bakit? Kasi, as I said sa mga past videos ko, kapag ang masculine na ugali, nakamit ng masculine na ugali, it doesn't matter kung babae o lalaki yan. Dalawang maskulado. Anong ginagawa ng dalawang maskulado? Nagtatalo palagi kung sinong mas malakas. So, gender roles, yung sinasabi natin, yung mga roles ng mga kada gender ang kailangan natin gawin para maging mapayapa ang isang relasyon. So, applicable lang to sa mga hardworking na mga lalaki. As I said, sa mga nagpo-provide, hindi pinapabayaan yung pamilya nila, nagpapagod para sa pamilya nila, yung kayang-kaya protektahan yung pamilya nila financially. Ayan, applicable lang to sa kanila. Wag nyo silang bibigyan ng masculine traits na sisigaw-sigawan nyo siya. Yung mga tipong ganun na kahit pagod siya, wala kang pakialam, gaganong-ganunin mo. Pero kung wala siyang trabaho, hindi niya kaya mag-provide at ikaw yung nagpo-provide, ako na nagsasabi sa'yo, gawin mo yan. Up next, lunukin mo yung pagiging combative mo. Alam mo yun? Yung tipong lagi ka nalang kumukontra sa lahat ng gusto niya. As I said, applicable to sa mga hardworking na lalaki, sa mga lalaki na nagpo-provide. Kasi yan talaga yung pinaka-roles ng isang lalaki sa isang relasyon. Lalo na kung mag-asawa na kayo. So, huwag kang masyadong combative sa kanya. Yung ultimo gusto niya, mga opinions niya, is palagi kang may rebuttals o kinukontra mo palagi. Mga idea niya para nababaliwala. Ibigay mo na sa kanya yan at magtiwala ka lang sa kanya kapag ginagawa naman niya lahat para sa'yo. So, just be sweet. Maglambingan na lang kayo. Kung may opinion siya, just give it a try if it's gonna work. So, if it's not gonna work, you should give your opinion to him calmly, ng kalmadong paraan. Ibigay mo yun. Huwag yung, as I said sa number 1 ulit, huwag masyadong sigawan kapag nagkamali. It's not gonna be peaceful. It's not gonna be like peaceful, like
kapag palaging ganyan, syempre papatulan ka talaga at papatulan ka niyan. Kasi dadating talaga sa boiling point yung isang lalaki. Sa una, oo, hindi ka papatulan. Pero kung palagi mo sinisigawan yan, palagi mo kinokontra yung mga gusto niya, magsasabong lang kayong dalawa, parang panabong na manok. Up next is maging clingy ka sa kanya. Lunukin mo yung, yung pagiging moody mo. Maging clingy ka sa kanya kung gusto mo mabaliw talaga siya sa'yo. Ayan ang pinaka number 1 traits na gustong-gusto ng isang lalaki sa isang babae. Yung clingy, oo, may mga ibang lalaki pero minority lang yun. May ibang lalaki na ayaw ng mga clingy, ayaw ng mga malambing. But that is only the minority of guys. Majority of guys wants a very, very clingy woman. Kahit sino mga lalaki tanungin mo dyan. Magtanong tayo ng 100 lalaki, siguro 97 magsasabi na, oo, gusto ko yung napakalambing na babae, gusto ko yung gano'n. So, be clingy at lunukin mo yung pagiging suplada mo. Ay, huwag mo hawakan, hindi ko feel yan ngayon. Just be a girl, Napaka-natural sa inyo yan eh. Napaka-natural sa inyo yung ganyan traits. Maswerte na kayo pag nakakita rin kayo ng lalaking napakalambing. Kagaya ko. Single ako ngayon. Ayan. Pag nakita kayo mga babaeng ganyan, guys will keep you so hard. Itatago niya kayo, ikikip niya kayo, aalagaan niya kayo kapag sobrang clingy ninyo. Up next is giving him peace. Bigyan niyo siya ng kapayapaan. Huwag niyo naman patayin. Hindi ko naman sinabing patayin niyo. But bigyan niyo siya ng kapayapaan. Lalong-lalo na kung mag-asawa na kayo sa loob ng inyong tahanan. Paano nga ba siya bigyan ng kapayapaan? Give him time. Bigyan mo siya ng time na umalis sa bahay niyo. Makipag-banding sa mga lalaki niyang tropa, makipag-inuman. But, huwag naman palagi. But he needs that. Lalong-lalo na kung nagtatrabaho siya at nagpo-provide siya sa family ninyo. Huwag mo siyang inanag na, saan na lang pupunta? Yung mga ganun. Payagan niyo siya kasi it's also for his own sake para makapag-restart, ma-restart niya yung utak niya ulit, lalong-lalo na kung weekends. Oo, alam ko, family day yung weekends, mama and papa day, baby love time, pag ganyan, weekends. But kung may mga Sunday, may nag-aya sa kanya, kung minsan lang naman, huwag yun ang pigilan, payagan nyo, bigyan nyo ng kiss bago umalis, sabihan mo, mag-enjoy ka doon. Kasi that will give him peace at home also. Na, ang sarap umuwi ng bahay, lalo na pag wala naman siyang ginawa, nakipag-inuman lang siya, or nag-nature trip, nag-bike, or naggalagala kung saan-saan. Just give that to him. At I promise you, you will have a very, very good relationship at magiging masaya ka. And last but not the least, kapag nilunok mo ang pagiging boring mo sa kama, yan. Kailangan magaling ka sa bed. That's what I'm saying na the learning process never stops. Kaya nandito nga ako, nagtuturo ako ng mga, mga gusto ng lalaki para matulungan din kayo. Hindi porket natapos ka na sa pag-aaral, titigil ka na para matuto. No. Learning never stops, kailangan. Ultimo kahit sa, sa gawaing kwarto ninyong dalawa, you also have to learn, to satisfy him para parang maging masaya yung buhay. Kailangan magaling ka sa kama. At kung yung punto kasi ng video na to, makikita yung title kung paano mo siya mababaliw sa'yo. Kung marunong ka, don't be shy to study. It's not wrong to study kung para naman sa ikakasaya ng relasyon nyo. Huwag ka mako-conscious magtanong sa mga sobrang close mong mga kaibigan. Na sa tingin mo, kung kaibigan mo na yan, napaka-expert na sa part na yan. Never ever hesitate to do that. Kasi walang mali kung nagtatanong ka, kung nag-study ka, kung ano yung gusto ng husband mo or ng boyfriend mo. Kung nakikita mo yan, boyfriend na yan, as a future husband, there's nothing wrong with learning and studying what he wants. Walang mali dyan. So, alam mo kung ano yung mali. Kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko at kung hindi mo to nilike tong video na to. So, once again, maraming salamat pa rin sa pagsuporta. 51,000 going, 100 na lang siguro, magiging 52,000 na tayo at maraming salamat palagi sa suporta ninyo. At, yeah,
na-delay man yung video ko ngayon. Wala ako nung video nung Tuesday. Ngayon Sabado na. Alam ko, Sabado na ngayon. So, babalik ulit tayo kasi nagbakasyon lang ako na kung nakita niyo yung Instagram ko, pumunta ako ng Busan, kung saan sinut nila yung train to Busan. Nagpunta ako doon at napakaganda ng lugar na yun. Pag binisita nyo yung Korea, sabihan nyo lang ako, baka, dala nyo lang ako ng Jollibee Burger, masaya na ako. Sasamahan ko kayo dito sa Korea kahit saan. At makapagpa-picture tayo, makapag-banding pa tayo pag napunta kayo sa Korea. So, paano nyo ako makokontak kung di pa ako pina-follow sa IG? Ay, segue na naman. Segue na naman ako. Follow nyo yung Instagram ko para makita nyo yung mga personal stops na nangyayari sa akin. At, yeah, lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ko kayo. At, mahal na mahal ko kayo. See you soon at mag-usap tayo sa susunod na video ko.